Okay, good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Ngayon, Sunday, no? Sunday, akala ko makakapagpahinga tayo, no? Merong humabol. Siya nga pala, napaship na natin mga ka-airsoft, no? Yung mga item na pinamigay natin, no? So, naipaship na natin dun sa mga ka-airsoft natin, kung saan man sila nandoon, okay? Next natin ngayon is yung mga item na talagang for shipping. Okay? Yan yung pipick upin ng ating courier ngayon. Ngayon ihahabol natin to. Okay? I just want to say thank you and good luck no sa ating ka-airsoft James Martin of Baguio City, no. Bali sa right now si Sir James Martin nakatira sa Baguio pero sa ngayon nasa Itogon, Benguet siya, no. The problem in that area is yung area nila sa Itogon, Benguet is walang signal kaya I don't think na mapapanood ni Sir to. Siguro pagbalik niya na ng Baguio saka niya mapapanood, no. Itogon, Benguet mga ka-airsoft, alam mo nyo bang gustong-gusto ko makarating diyan. Diyan yung mga water reservoir natin, no. Yung Ambuklaw Dam, ano pa ba yung dam diyan? Nasaan ba yung Binga? Binga Dam. Binga Dam? Search natin. Hindi, wag na. Hayaan mo na, Ma'am Sally. No? Itogon, Benguet. Okay, nandyan yung Ambuklaw. Gustong-gusto kong makarating dyan, sa totoo lang. Shout out dyan sa mga taga Itogon, yung mga, baka meron kayong mga camping site dyan, no? Please let me know. Gusto ko talagang mag-camping. Itogon nga, Benguet. Yung Binga, nandun din? Oo. Ganun, nandun din? Agno River. Yun, yung Agno River. Yung Agno River, yan yung binabagsakan ng tubig ng dam. Sobrang haba niyan, yung Agno River na yan, no? Ngayon, gusto ko makarating dyan. Kaya yung may mga dyan, yung may mga ka-airsoft tayo dyan na baka mayroong nagmamay-ari ng isang campsite, please let us know na para makapunta naman kami dyan. Makapag-camping kasama ang family, then malay mo, maglaro-laro tayo ng mga airsoft natin dyan, okay? Shout out Sir James Martin of Baguio City. Ito na po yung unit mo. Napakalupit itong unit ng ating ka-airsoft, no? Sabi nga sa caption malakas, mahaba, at malupit. Baliktad. Mahaba, malakas, at malupit. Bakit siya tinawag na mahaba? Yung iba kasi, yung term na mahaba, ginagamit nila sa rifle. Halimbawa, Boss Bigman, meron ka ba dyan mga mahaba? Yon. Tinatawag nila yon, no? So, pero ito, literal na mahaba talaga, no? This unit is the HK-M110. Normally, ginagamit to pang DMR. Long range. Talagang malalayo. Normally, ang FPS na mga ganito, sabihin na natin siguro minimum FPS nito is without measuring, without the upgrade. Normal FPS nito is between 520 to 550, no? Yan, without measuring yon, okay? Pero yung mga ganitong unit is ito yung mga unit na kayang patungtungin ng 680, 700, 750 because of the length. Dahil na rin doon sa haba niya, okay? Dahil doon sa laki ng piston niya, sa laki ng cylinder niya, ibang pumalo to, no? Hindi natin siya matatawag na M4 system kasi yung gearbox niya is different from the standard M4. Okay? Siyempre, mas malaki siya. Just imagine, tignan niyo yun, no? Ito nga yun, last unit na to nito, no? Last unit na. Tignan niyo yung ordinary M4 magazine. Ito. O, yan. Tignan niyo yung kabitan, no? Nanliit siya, di ba? Ang liit niya tignan, no? Ayan, no? Ito yung magazine niya. Ayan, no? Ayan. Okay? Kumpara mo to sa M4 magazine, yan lang yung M4. Yan. Ayan lang, o, di ba? Yan. Yan yung M4. So,
definitely talagang iba yung system niya, no? Ngayon, itong unit na to, sadyang mabigat talaga. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Kung ito bubuhatin mo, talagang hindi relax. Kaya itong mga unit na to is, ginagamitan talaga to ng bipod, monopod, tripod, o whatever you call it, no? Ginagamitan to para maramdaman mo yung pagiging komportable sa kanya. Okay? Hindi mo to pwede, siguro kung assault, tapos ang gagamit is bata, I mean, nasa between 20s up to 30s, up to 35 to 40s, pwede pa, kayang-kaya pa niya, no? Pero, let's say, mga above 40, 45, actually ako, I'm 40, ilang taon ako? 43? Tama? I'm 43, pero, kaya ko naman, no? Kaya ko, kaya lang hindi talaga siya komportable. Kaya itong unit na to, ginagamitan talaga to ng bipod. Okay? Yan. Napakalaki niya pero still, no? Napakasarap. Itong unit na to is the best talaga to for sniper setup. DMR nga, designated marksman rifle, no? Hindi medyo alangan to kung ipang-a-assault mo to, ipang-lulusob mo, ipang-tatangke mo, medyo alangan ka. Unang-una, dahil nga solid siya, solid yung each firing niya. Pag ito, nilagay mo sa rapid fire, oo, magpe-perform siya ng rapid. Pero mabagal. Mabagal yung rate of fire nito. It is because pure FPS ang setup ng ganito. Actually, ako yung ganito, no? Kung akong meron ganito, tapos i-reach ko yung maximum na FPS na pwede niyang makuha. Actually, ang gagawin ko rito, papatayin ko yung rapid fire para hindi ako magkakamali. Ako yun. On my, kumbaga, option ko yun. I-disable ko yung rapid fire, single fire lang talaga siya. Purely FPS. No? Talagang pangdiinan, pangmalakasan, paano ba sabihin to? Pangsakitan, no? Talagang hindi ka mapapahiya kung talagang FPS ang hanap mo. Pero to tell you honestly, syempre ganito yan. Bawat unit, walang unit na all purpose eh. Malakas, mataas rate of fire, walang ganon, no? Walang ganon. At the more na tinataas natin yung FPS, the more na binababaan yung rate of fire. Kailangan mamili ka between the two, no? Kung gusto mo naman ng mataas yung rate of fire, bababaan natin yung FPS niya. No? Kung talagang gusto mong solid rate of fire, babaan mo yung FPS. Kung talaga naman gusto mong solid FPS, bababaan mo yung rate of fire. Rate of fire, yun yung bilang or dami ng bala na lumalabas in a single seconds. Yan, yun yung rate of fire. Yung FPS naman, yun yung force, yun yung lakas ng lipad ng bala sa hangin. Basihan yun, nagiging basihan ng iba yon sa lakas, no? Yun. Pero pag mga pro level na, hindi actually mas magandang pagbasihan yung joule. O tawagin yun. For me, ako opinion ko naman 'to, no? Ito sinasabi ko. For me, mas magandang pagbasihan yung joule. Kaya lang hindi namin na i-discuss sa inyo yon kasi bihira ang nakakaalam ng joule, no, na tinatawag. Tapos, hindi madalas na i-discuss yun. Mas sikat talaga yung word na FPS. No? Mas sikat yun. Kaya, yun ang madalas na lasak na nagagamit. O ilang FPS yan? Ganon. Hindi madalang yung yung sa mga pro level yun, no? Sa mga nakakaintindi na talaga. Bro, ilan joule yan? Ganun ang mga tanungan. Hindi FPS no? Hindi sila nagbabase doon yung iba. Okay? Ngayon, itong unit na to, fit na fit doon sa lugar ng ating ka-airsoft, Baguio City. Bakit? Baguio City is lugar na malamig. 'Di ba? Alam nyo naman, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na pag yung lugar is malamig,
weak yung mga gas type airsoft natin, mahihina sila pag malamig ang lugar, di ba? Kasi yung gas natin is the cleaner and safer version of the gas called Freon. Okay? Hindi ko na sasabihin yung history niyan, pero way back before, kung tawagin namin ang isang rifle na digas is gas gun. Never namin tinawag na before. Kailan lang naman kasi din naglabasan yung mga gas blowback rifle, yung mga GBR. Hindi namin tinatawag na gano'n. Way back, let's say year, sad to say, no? Nahalata talaga yung edad natin. Year 90s, mga 90, mga year 90s. Actually, ako nun, elementary going to high school ako nun, no? Yan yung mga year na yan. Kasi graduate ako ng high school, I think it is 1998 ako graduate ng high school, no? So, way back, kung 98 ako, siguro tama nga ako, mga between 91, 92, 93, 94, yan yung kainitan nung unit na tinatawag namin na gas gun. Okay? Dati, gas gun ang gamit. Actually, ang laman nun is si R12, R24. Yun ang laman nun, Freon. Later on, yung Freon, na-discover na bad sa ozone layer, bad sa health siguro, bad. Hindi siya environment friendly. So, inalis yun. Ngayon, nagkaroon ng innovation na uso yung green gas. Kaya sinabing green gas, ito yung safer version ng Freon. Green nga parang siya, nature friendly kung tawagan, no? Kaya lumabas yun. Okay, enough of that. Yun nga, ang unit natin ng mga gas type is ayaw nila yung malamig. So pag malamig, mabigat yung hangin, mahina sila. Ngayon, mag-enjoy dito yung bossing natin from Baguio City kasi si Sir James. Kasi hindi ito gumagamit ng gas. Okay? Ang gamit ito is still battery. China-charge, di ba? Parang cellphone. Nalobat ka, charge mo. Di ba? Okay, so I don't know ang purpose niya, kung maglalaro siya or makikipag-compete or plinking, whatever ang gusto niya, fit na fit to doon sa lugar niya. Okay? Then, next unit ng ating airsoft is the CC Shadow 2 Original. Ito ba yung naka-fix barrel? Yun, okay, no? Yan. Mga airsoft, no? Para lang sa inyong kaalaman, ang CC Shadow 2 na original, na color blue, is hindi pa talaga naka-fix outer barrel. Okay? Pag binili nyo yan, hindi talaga naka-fix outer barrel. In fairness naman dun sa mga ibang seller, talagang hindi naka-fix outer barrel. Pero, yun lang, may exemption pa rin. Pag dito kayo sa amin, sa Big Man kayo bumili, yung mabibili nyo ganito is naka-fix outer barrel na. Okay, no? Kumbaga, fini-fix outer barrel na namin. Kasi, doon din naman papunta di ba? Biruin mo, ibibigay namin sa inyo, hindi pa naka-fix outer barrel. Ano ba yung downside pag hindi naka-fix outer barrel? Nandyan nauubos yung barrel kasi nagagasgas. Nandyan na pepersa yung half-up chamber kasi kumakalog, di ba? Parang mas maganda kung sa una pa lang, ipipix outer barrel na natin para wala na ma-damage, di ba? Ayan, no? Ito, tingnan nyo, naka-fix outer barrel na. Ayan. Wala na siyang kalog. Wala na siyang kalog na forward and reverse. Ayan na, ayan na. Pakita ko ha. Ayan, naka-fix outer barrel na. Pag sa amin ka bumili, okay? Ngayon, wag nyong hahanapin sa iba yung naka-fix sa outer barrel kasi wala naman sila nun. Big Man lang ang meron nun. Kung meron man sila, hindi ko alam, pero mostly ng mga seller, hindi talaga nagbebenta ng naka-fix outer barrel. Dito lang po sa Big Man kasi ang binebenta natin is more on performance unit. More on upgraded unit. Di ba? Ayaw na natin tumulad doon sa iba nagbebenta na binebenta is yung out of the box, no? Na eventually
pag ginamit nyo ng ginamit, mapapansin nyo, bakit parang nagagasgas yung barrel ko? Bakit parang kumakalog yung barrel ko? Bakit parang palakas ng palakas yung kalog ng unit ko? 'Di ba? Ganon. Dahil 'yon sa antimano, ibig sabihin, sorry no, medyo malalim yung word na antimano. Dahil 'yun sa sa bagay na out of the box binebenta nila. So present yung wear and tear dun sa unit, tapos hindi mo pa gagamitan ng silicone oil, delikado talaga yung unit, 'di ba? Ngayon, ito, yung sa amin, ayan na, again huwag kayong mag-i-inquire sa iba na tatanungin nyo kung naka-fix outer barrel na. Kasi 100% hindi naka-fix outer barrel yung binebenta nila out of the box. Okay? Yung sa atin, ayan naka-fix outer barrel. Hindi siya kumakalog. Okay? Yan. Ito yung unit pa rin ng ating Airsoft James Martin. Premium unit, capable of 12, capable of 14, capable of CO2. Sarap. Lahat pwede mong gamitin. Walang limitation, walang limitation sa paggamit mo, at wala kang iniilagan. Ayan. Kasi minsan gusto kong gumagamit ng term na na malalim. Wala kang iniilagan na hangin na pwedeng gamitin sa kanya. Lahat pwede mong gamitin. Okay, naka-fine tuning na, nakatono na, ha? Iba ang unit na out of the box, iba ang unit na naka-fine tuning. Okay? Pag sinabi naka-fine tuning, nakatono, 'di ba? Pag bumili kayo ng NMAX nyo, sarap gamitin, 'di ba? All stock. Ngayon, meron pang igaganda yan. Igaganda ng takbo, ipipino ng takbo, 'di ba? Tinotono yung bola, tinotono yung karburador, tinotono yung panggilid, 'di ba? Pag pinalitan ka na ng panggilid, tinono, ang sarap ng performance mo. Tapos yung iba matipid na sa gas ang NMAX, mas tumitipid pa. Ganon din ng mga baril natin, okay? Fine tuning ang tawag doon, fine tuning, tinotono. Alam ko lang baka tataas yung kilay ng ibang seller kasi hindi nila alam kung paano at ano yung tinotono. Okay? Ngayon, isa pa, yung unit natin naka-trigger job. Si Sisay, normal, malambot ang trigger. Kumbaga, yung trigger job, dyan pumapasok yung pag-aayos ng beaver tail. Kaya lang si Sisay, walang beaver tail ha? Walang beaver tail. Ng hammer, ng trigger, para hindi ko lang, adjustable trigger pala to, okay, no? Ang nangyayari sa trigger job is pinapalambot yung trigger kasabay ng pagbilis ng cycle ng unit, no? Masarap kasi yung unit pag malambot yung trigger, at the same time mabilis yung cycle niya. Pak 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 pak, pak. Di ba? Ibig sabihin ng paglambot is hindi na masyadong malalim. Ayun. Hindi naman yung malambot na konting na halos parang hangin na lang yung pagpindot mo sa trigger. Hindi yung ganun lambot. Ibig lang sabihin doon sa trigger job, nangyayari yon, medyo ina-advance, hindi masyadong malalim. No? Katulad dito. Ang Sisay kasi ayan, no? Normal yan na ang lalim, ayan, no? Tingnan niyo. Ang lalim, di ba? So pag sa trigger job nangyayari, hindi na ganun kalalim yung ita-travel niya. Kaya yung lag, yung cycle, mas mabilis. Kasi, imaginein mo, imbis na igaganon mo ng gusto, konti na lang. Pak, 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 pak. Di ba? Mas mabilis ang cycle. Kesa, pak, 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 pak. Di ba? Kung pak, 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 pak. Yun. Anyway, pak, 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 pak. Okay, no? Pasensya na. Okay, bag na naman ako, Lucas. Wala na naman ako mabasa. Ba't kaya ganito rito? Pwede mo ba akong bigyan ng monitor? Pahiram muna ako niyan. Sige. At saka bag ako, wala akong mabasa rito. Pagpasensyahan nyo na, no? I was expecting na babasa na ako ng mga pa-shoutout, kaya lang, biglang pagtingin ko, wala, no? Okay, anyway, sige, diretso muna tayo, no? Pass, ready, target, Yung mga nagtatanong ng magazine, meron tayo, ng
ng mga extra magazine ng CC. Kompleto tayo niyan, CC Orange at saka CC na original. Kompleto tayo, meron tayo CO2 magazine. Siya nga pala, ilo-launch ko na yung bago natin, KP19 by KJ Works. KJ Works High-End Taiwan, super high-end Taiwan. Ilalabas na, malapit na, parating na. Kaya limited lang yung darating sa atin. Kung di ako nagkakamali, 24 pieces lang ang darating sa atin. So, 24 na tao lang magkakaroon. Taken na yung 5. No? So, meron na lang tayong 19 pieces. Napakaganda nito mga ka-airsoft. Trust me. Pag sinabi kong maganda, maganda talaga. No? Napakaganda nito. Lahat ng karga ng upgrade, nandun na. Grabe. Kaya, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa, no? Kung interesado kayo, pinost na sa Big Man, ipopost pa rin sa mga iba nating page. No? Kung interesado kayo, wag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Sayang yung pagkakataon. Napakalupit nitong unit na to, okay? Magandang hapon po, JP Rubia Halos. Halos ba? Akin na yung salamin ko, look. medyo manimat ako, okay. Sir, kaya po ba palakasin ang GNG? Actually, mga ka-airsoft, lahat kayang palakasin. Lahat kayang i-adjust. Ang tanong, safe ba? No? Lahat kayang palakasin eh. Lahat ng unit kayang palakasin. Pero dun lang tayo sa safe side. Siyempre, kayang palakasin, pwedeng mabasag, pwedeng masira, di ba? Pero, kayang palakasin na sa safe side, kayang-kaya. Just make sure that kung i-DIY mo, mag-isa ka, you are supervised by a trusted and knowledgeable gunsmith, no? Tandaan nyo, fatal ang pag-upgrade mag-isa. No? Kung newbie ka, first timer ka, sinabi lang sa'yo, kwinento lang sa'yo, i-apply mo sa sarili mo, maraming napapahamak. Okay? Pakilagyan nga ng orange tube lahat ng JBBR natin. Parang wala na yata, oh. Lahat ng dyan, lagyan mo. Okay, no? Kaya seek the advice of trusted gunsmith, no? Maraming gunsmith, pero bihira yung marunong talaga. Okay? Okay, good afternoon, Big Man. Shoutout po. Okay, good day, boss. Pwede po ba Beretta yung metal polish sa Beretta? Oh, yung metal polish. Okay na. Eric Duyon. Metal polish. Actually, hindi mo naman dapat i-metal polish yung Beretta. No? Ito, mga ka-airsoft, wag niyong i-metal polish yung unit nyo. Basahan lang. Pag minetal polish nyo yung unit nyo, kailangan lagi na i-metal polish nyo. Imagine niyo yung metal polish, kaskasin nyo yung surface, o kikintab. Tingnan mo yung basahan mo. Ang itim. Yung itim na yun, hindi dumi yun. Ha? Hindi dumi yun. Parte yun nung bakal. Okay? Parte yun nung metal. Parte yun nung alloy. Ngayon, sige, kaskasin mo ng kaskasin. Panipis ng panipis yung airsoft mo. Okay? Maganda naman ang Beretta. Beretta. Ang ganda naman ang kinang niya. Ngayon, kung kakaskasin mo ng kakaskasin yan, ninipis yan. No? Metal polish. Ano yun may mga small particles yun pero sa'yo naman yan. Kung afford mo ba, kung okay lang naman sa'yo na, di ba, maubos yung bakal niyan, bahala ka. No? Once kasi yan na in-applyan mo na metal polish yan, magbabago na yan, so super kinang yan. Pero kailangan maya't maya mini-metal polish mo. Kada hawak mo niyan, lumalabo yun. Kada mapabayaan mo lang yan ng 1 week, lumalabo. Gumagaspang. Ang bandang uli, ang pangit na ng Beretta mo. Advice lang po yun sa akin yan, pero kung gusto nyo sundin, makakabuti. Pero kung hindi nyo susundin, makakasama. No? Kasi hindi naman tayo mag-a-advise ng ng makakasama Doon lang tayo sa advice na makakabuti. Okay? Pasensya na po hindi mo narinig sa akin yung gusto mong marinig, pero yung narinig mo ngayon is yun yung tama. Okay?
Good afternoon, Idol Bigman. Screenshot nyo ito. After 2 years, bibili ako sa iyo ng baril. For now, mag-work muna ulit ako Saudi. Maraming salamat. More power. Anthony Pate Tarugo. Sige. Antayin ko yan, sir. Don't worry, no? Okay, sir, magkano yung ganyan? Okay, mag-PM po kayo mga bossing, ha? June. Boss, this June, bibili ako sa iyo ng latest na unit mo, sabi ni Arlan Domingo. Sige, sir. Opo, antayin ko po yung pagdating nyo ngayong June. Idol Bigman, pangarap ko yan. Kaso po, palagi ka po ako. Kung pangarap mo, pagsumikapan mo. Okay? Hindi pwede yung pangarap mo ibibigay sa'yo. Hindi pwede yun. Walang ganun, no? Pangarap mo, pagsumikapan mo. Pangarap mo makatapos ng pag-aaral, magsunog ka ng kilay. Mag-aral ka, magtiyaga ka. Kahit anong hirap, kahit wala kang baon, pumasok ka sa eskwela. Pangarap mo yun eh. Kailangan pagtiyagan mo. Pangarap mo mapangasawa yung misis mo, suyuin mo yung isang dalagita, suyuin mo, ligawan mo, 'di ba? Bigyan mong bulaklak, bigyan mong chocolate, suyuin mo. Pangarap mo eh. 'Di ba? Hindi pwedeng yung pangarap mo ibibigay sa iyo. 'Di ba? Sabi nga pag ginusto mo, pag pinangarap mo, harangan ka man ng sibat, kailangan makuha mo yung pangarap mo, di ba? Pangarap mo makapagtapos, mag-aral ka. Pangarap mo makapagmaneho, pangarap mo magkalisensya, mag-aral ka mag-drive. Di ba? Ganun yan. Pangarap mong manalo sa isang competition, swimming competition, running competition, mag-practice kang gusto. Di ba? Pag sumikapan mo yung pangarap mo. Pero, sasabihin mo sa akin na pangarap mo, kaya lang kapos, hindi mo siya pangarap. Diba? Hindi mo siya pangarap. Gusto mo lang siya. Gusto mo lang siya. Baka nagbabaka sakali ka. Sa buhay ng tao, hindi pwedeng nagbabaka sakali. Kailangan sigurado. Diba? Pangarap mo magka-diploma, mag-aral ka. Diba? Ganun yan. Okay? Good day, big man. Shout out the Captain's Airsoft Team, Puerto Princesa, Palawan. Earl Don Torres, hello po, and to the team of the Captain Airsoft Team. Okay, no? Location nyo, sir. Meron po ba kayo sa Cavite? GN, yes. Meron na tayong booking ng General Trias and Imus Cavite, no? Ngayon, kung saan ka sa Cavite, magpabook ka, tumawag ka sa amin, magpabook ka, pupunta ako sa iyo, dala kong pistol, 50 piraso, dala kong rifle, 10 piraso. Let us know kung anong gusto mong kunin. Pupuntahan kita, pumili ka on the spot. Okay? Kukuha ko ng maporma na handgun. Okay? Beretta na ako. Anong maganda at maporma po sa malalaking tao? Jeff De La Vega, hindi kasi kita kilala ng personal. Hindi ko alam kung anong pagkatao mo, kung gaano ka kalaki, no? Mas maganda siguro, boss, it's either pumunta ka rito or puntahan kita. Kung tagasan ka man, South Luzon, North Luzon, East area, Rizal, Antipolo, Cavite, Laguna, Batangas, Cabanatuan, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, anywhere, no, in North, South, and East area, mag-message ka lang sa akin, magpabook ka, pupuntahan kita on the spot, 50 dala ko, mamili ka on the spot, no? Mahirap kasi mag-recommend, baka mag-recommend ako sa inyo ng shadow. Sabi mo, malaking tao ka, baka hindi ka makontento sa shadow. Diba? Mahirap mag-recommend. Bandang uli, baka magsisihan pa tayo, bossing, no? Mas maganda, actual mong makita, actual mong hawakan, actual mong i-test fire, saka mo bayaran. Okay? Tumawag ka sa amin, magpabook ka, pupuntahan kita. Okay? Ngayon, C5 Pasay, Merville. Pwede natin isabay sa South yan, Sir Jeff, no? Ganito ang gawin mo, Ganito ang gawin mo, ito. Itong GN, Eli, Aviner, at saka Jeff De La Vega, tumawag kayo dun sa number namin na provided. Okay.
hihingan kayo ng full name, full address, cellphone number, at saka syempre ID. Pupuntahan ko kayo, i-schedule natin yan. Pupunta ako mismo. Dala ko 50 unit na pistol, 10 rifle. Doon ka pumili, dyan mismo sa bahay mo. Okay? Dyan natin i-demo yung test fire, then saka ka magbabayad. Okay? Yun. Boss, meron po ba kayong book ng Pangasinan? Aris, June, Obra. Saan ka ba sa Pangasinan? Saan ka sa Pangasinan? Let's see kung saan ka sa Pangasinan. Tignan natin, no, kung pwede nating isabay sa mga norte natin yan, no? Kasi, syempre, pamahal ng toll fee, pamahal ng fuel ngayon, eh. Okay? Kaya, i-minamaximize natin. Edu Korea, shout out, no? Okay, no? Okay, guys. Demo test fire na natin. Okay, no? Ngayon, ito, lahat ng klase ng gas, pwede. 12, 14, CO2. Na-discuss ko na yan. Okay? Ngayon, lagyan natin ito ng silicone oil. Wag na wag papabayaan yung unit natin na natutuyuan ng oil. Kasi, ito, yung oil lang ang tanging maibibigay mo. Kumbaga, yan lang ang vitamins na pwede mong ibigay dun sa unit mo para mag-perform siya ng walang nasisira. Okay? Press the valve, then spray ng oil. You need to press the valve para yung oil magpe-penetrate, ha? Sa inlet. Kasa natin, ilak natin. Sprayan mo rin yung nozzle. Okay? After that, release, then rest. Okay mga ka-airsoft, no? Dali, nangati mata ko. Ang kaibahan ng unit na nakatono, kung mapapansin ninyo, nilalagyan lang namin ng gas, yung mga unit namin 2 seconds. Lagyan ko na lang ng 12, ito kasi available dito, okay? Nilalagyan namin 2 seconds, okay? 1, 2. 2 seconds, okay na yan para sa isang puno. Yung ibang unit, yung ibang mga ka-airsoft natin, yung unit nila, nilalagyan daw nila 7 seconds or 10 seconds. Kasi, yun yung mga unit na hindi nakatono, hindi nakatuning. Yung sa atin kasi, nakatono, nakatuning. Kaya, huwag kayo magtaka, bakit 2 seconds lang tayo, ang daming putok. Katulad dito, 2 seconds lang natin nilagyan, sobra-sobra to para sa 2 magazine. Okay? Lagyan natin ang bala. Saan na yung reloader? O, ito. Okay, ayan ha. Okay, firing tayo ha. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing! Open bolt. Wala nang bala. Next thing to do, release magazine. Ano, lagyan pa natin. Lagyan pa natin. Huwag niyong ikukumpara yung unit namin sa unit ng ibang nagseseller, no? Yung unit namin is, pangalawang full rounds. Yung unit kasi namin naka-fine tuning, naka-trigger job. Ibang-iba. Kung sa kanila 7 seconds, 10 seconds, sa isang buong magazine. Ngayon, sa amin 2 seconds lang. Nasa pangalawang magazine na tayo. Firing ulit. Pangalawa. Ano, pangatluhin pa natin. Okay, pangatluhin natin. Okay. Punuin ulit natin. Yan ang sinasabi ko, no? Kaya huwag kayong mahihiwagaan kasi ang binibili nyo rito sa Bigman, ang nandito sa Bigman, upgraded and performance. Kung gusto nyo yung putyo-putyo, pipitsugin lang ng mga unit, okay lang naman doon sa iba. Diba? Pero kung naghahanap ka ng performance, matipid, maganda, maayos, dito ka sa Bigman. Diba? Pero kung naghahanap ka ng putyo-putyo na unit, okay lang na bumabaril ka sa hangin, okay lang na basta pumuputok, okay lang kahit hindi tumatama, basta pumuputok, okay na yun, yung mga binebenta nila. Pero kung performance unit ang hinahanap mo, dito ka. Mag-i-enjoy ka. Pangatlong full rounds, fighting! Okay, pangatlo. Gusto nyo bang umapat pa tayo para sa 2 seconds na gas? Oh, yan ang sinasabi ko. Di ba? Kaya super lamig na yung magazine ko eh. Pero subukan natin. Subukan natin. Bakit hindi? Wala namang mawawala eh. Di ba? Bonus na lang to eh. Di ba?
Wala nang bala. Look, pengin mo na akong bala. Alisin natin sa aircon. Naano ng aircon eh. Diba? Yan ang sinasabi ko, no, mga airsoft. Kung ang hanap mo quality unit, dito ka. Kung ang hanap mo performance level category unit, dito ka. Kung gusto mo naka-fixed barrel, precise, accurate, dito ka. Diba? Pero kung putyo-putyo lang, doon ka na. Kasi mura lang yun, di ba? Kung gusto mo bumabaril ka sa hangin, dun ka sa iba, okay lang yun. Meron kasi tayong bawat isa sa atin, meron tayong free will. Meron tayong kanya-kanyang karapatan na magdesisyon, di ba? Kung na-desisyonan mo na gusto mo quality unit, dito ka. Okay? Pero kung putyo-putyo, dun ka na lang, di ba? Kung gawang Lunes, sirang Martes, dun ka. Kung gusto mong lifetime warranty, dito ka. Oh, yun, ganun lang yun, di ba? Mas maganda yung Alam mo kasi sa atin, sa Pilipinas, sa mga Pinoy, mas maganda yung diretso tayo mag-usap. Ayaw, pangit kasi nagbobolahan tayo. Kasi bakit? Unang-una, wala tayong oras sa mga pagbobolahan. Alam ko, busy kang tao. Ako rin, busy rin ako eh. Ang business kasi natin, hindi lang naman airsoft ang business natin, may water station tayo, may fitness gym business tayo, airsoft shop, di ba? Yan ang mga business natin eh. Tapos bukod doon, meron pa akong mga personal affair ko like bonsai, like big bike, di ba? Like bully na mga aso. Kumbaga marami rin akong inaasikaso, di ba? Kaya wag na tayo magbolan, straight na lang tayo. Kung gusto mo ng magandang unit, dito ka. Kung gusto mo ng putyo-putyo na unit, dun ka sa iba. Okay? Try natin, pilitin natin, tignan natin kung kakayanin nung pang fourth na full rounds of na bala. Okay? So, nilagyan natin 2 seconds. 100% sure, hindi kaya to nung unit na binili mo rin sa iba. Pero yung unit namin, 2 seconds of gas, nasa pangatlo na. Tingnan natin kung kaya pa yung pang-apat. Yun na. Bumigay na. May natirang ilan? May natirang 2. So, kung tumagal-tagal pa pala. Diba? May natirang 2. Oh. Okay? May natirang 2. So, yung unit natin, kulang-kulang 4 na magazine. Diba? Lagyan ko lang para mailabas natin. O yun, kita nyo ha. Point of a second. Okay. Firing. Okay. Open bolt. Wala nang bala. Release the magazine. Then, press the hammer. Then, release natin yung hangin. At saka make sure na walang bala. Okay. Unit natin kay Airsoft. James Martin of Baguio City. The CC Shadow 2 Blue. The original version. Okay? Lucas for box, then for pack and ship. Okay, next unit ng ating Airsoft, James Martin. Itong napakalaki, itong napakahabang unit na nandito sa harapan ko. Okay? May nagtatanong, Rexiel Ranieldo, boss, may pistol? Sabi niya. Syempre, sir, Airsoft shop to. Big Man Airsoft shop to, no? Para mong sinabi na pumasok ka sa Jollibee, tapos tatanungin mo Chicken Joy. Malamang meron Chicken Joy. Jollibee yun eh. Di ba? Para mong sinabi, pumasok ka sa Burger King, nagtanong ka, may burger po ba kayo? Malamang meron. Kasi Burger King nga eh, di ba? Ano ba yan? Mema lang yata si sir. Mema tanong lang. Siyempre, pwede ka bang pumunta sa gasolina? Sa Petron. Boss, may gasolina kayo? Siyempre meron, sir. Gasoline station to eh. Di ba? Punta ka sa Mercury Drug. Meron po ba kayong mga gamot? Kamot siguro yun sa Mercury Drug, no? Meron po ba kayong mga gamot? Sir, ma'am? Sir, nasa Mercury Drug ka. Talagang gamot ang binibenta namin. Okay. Anyway.
diretso na tayo, no? Masyadong masyadong humahaba. Okay. Yun ito na natin kay Airsoft James Martin. Tulad nga ng sabi ko, sir, medyo marami ka pang idadagdag dito. Kung sakasakaling gusto mo nang idagdag, iset up na natin, just let us know. I think kailangan mo ng bipod, no? Mabigat talaga yung unit. Kailangan mo ng something na hahawak dun sa unahan. Okay, mabigat talaga siya. Hindi pwedeng lahat ng oras nakahawak ang ganyan kasi darating sa point na mangangalay ka. Pag nangalay ka, nawawala ka na sa focus, no? Then yung ganito kahabang unit kailangan nito, it's either na magnifier scope or a telescopic na scope. Yung mga scope na mahaba. Lucas, paabot na yung DMR ko. No? Yung scope na pangmalayuan. Hindi yung mga ganito. This is a holographic scope. Ito yung mga pang-assault. Ngayon kung gusto mo yung pangmalayuan, mga ganito. Okay, mga yan. Ganito ha. Actually mga ka-airsoft, itong unit ko na to, this is a 750 FPS unit, no? Napakalakas, napakasarap, napakalaki. Okay? Yan. 750 itong setup na to. DMR setup to. Ba't parang lumilikot? DMR setup to. So parang sniper siya. Yung pagkaka-setup dito sniper. Okay? Yan. Sarap po. Kaya lang talagang ang bigat. Kailangan nito naka-bipod, no? So, okay Lucas. Thank you. Thank you. Pakibalik na to. Pag mayroon akong assistant dito, medyo magaang yung pagla-live ko, pero pag wala, ako yung tumatakbo, no? Ngayon, buti na lang nandito si Lucas, no? Okay. So this is the HK M110, no? Napakahaba. Sabi ko nga, kailangan mo rito ng telescopic na scope, kailangan mo ng bipod, tripod or whatever you call it, at higit sa lahat, no? Just in case na gusto mo pang i-upgrade natin yung barrel niya, no, yung inner barrel niya, let us know. Meron pa ba? Okay. This is a, hindi ko lang ano to, 510 mm na inner barrel. So pwede pa pala to. Kung sakasakali, ayan siya, dito yan. No, ayan, pwede pa. Meron pang 600 mm no, na tight barrel. So, just in case na gusto mo pang abutin, no, malakas na siya sa ngayon, pero kung gusto mo pang abutin yung potential na pinakamalakas, upgrade tayo ng tight barrel na 600 mm, lalagyan natin ng suppressor dito. Upgrade tayo ng air seal nozzle, upgrade tayo ng hop-up rubber, no, yung mga hop-up rubber natin na mga magagandang klase, no. Pwede pa tong hapitin, no. Upgrade tayo ng cylinder, ng piston, metal tooth, lahat, konting shims, good to go. Abutin natin yung pinaka-limit niya, no. Tandaan nyo, 750, hindi pa siya stress. Kayang-kaya pa niya yun. Dahil given ang haba niya, di ba? Okay, this unit is ayan pa rin, ayan. Okay, so still talagang adjustable pa siya, talagang ang haba na, di ba? Yan, depende sa iyo kung paano gusto mo, pero masyado na talagang mahaba, no? So then, para malagyan mo ng battery, you don't need na alisin to. Twist mo lang to, then alisin mo yung cover, then pull up, hatakin mo yung plug. Ayan, no? Ito yung plug. Ang nakalagay rito is Tamiya plug, pero pwede natin itong i-upgrade ng DINS plug. Option mo, libre lang naman sa amin yon. Asan na yung battery yung pang-test natin, na? Sa ngayon, ang nakalagay sa kanya is DINS plug, no? Tamiya plug. Kung gusto mong check mo, fire mo yan. Single. Baka nandiyan pala, sige ako na. Sa ngayon, Tamiya plug ang nakalagay. Kung gusto mo lagyan siya ng DINS T plug kung tawagin, ganito yan, no? Yan. Kulay ganito, ito.
Pwede. Let us know libre lang naman, no? Pero ngayon kasi ganito no? Pag mga gantong unit, special unit, kailangan ina-upgrade na kasi doon kasi para more stable, no? Ayan. Lagay mo lang yung battery, then kakabit mo lang to. Okay, ayan na. Ayan na. Kakabit na. Hindi ko nalagay yung takip. Single fire. Tingnan natin. Grabe, solid FPS talaga. Rapid fire. Pero ako talaga sa totoo lang, mas enjoy ako rito kung single fire lang siya, no? Ngayon, lagyan natin ng bala, syempre. Pahinga akong reloader. Pahiram akong reloader. Yung ordinary reloader. Tapos magsabit ka na dyan, ha? No? Itong unit na to, wala siyang opening kung saan mo ibubuhos yung bala. Para maloadan mo to, gagamit ka ng reloader, no? Approximately 250 and above ang pwede mong maximum na ilagay dito, Anong bala? Di ba yung binakasa mong .20, ilagay mo na rito. Okay. Approximately, yan nga, 250 pataas ang bala na pwede ilagay rito. Okay? Ngayon, ayan, kunin mo lang yung reloader mo. Isaksak mo lang dito, yan. Iupo mo ganyan, tapos pump mo lang. Lolo ko tong reloader ko, Yan. Pump ka lang ng pump ng ganyan, hanggang sa pumasok lahat, no? So, okay na, hindi ko na ganun pupunuin. So, pasok natin sa unit. Abante ko to. Kunyari ito yung ko, bipod ko. Okay, then firing tayo, firing. Single. Grabe. Talagang solid siya, purely FPS mga ka-airsoft. Rapid fire, try natin. Okay din naman ang rapid. Syempre, sa lakas niya, medyo stress yung barrel. Pero, kung sa rapid, okay pa, kaya pa, no? Kung hindi natin i-upgrade, tapos magra-rapid pa, okay pa. Pero pag i-upgrade to, I do suggest, huwag ka na magra-rapid. Okay then, release. Then release. Then, release magazine, then clear the chamber, then rest the spring. Lagay natin sa rapid fire, press 1 second, then single. Yan. Hindi, kulang Yan. And save. Save natin. Okay, so, okay, unit na ating ka-airsoft, James Martin of Baguio City na ngayon ay nasa Itogon, Benguet. Okay. Grabe, tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung unit niya. Ang laki-laki, ang haba-haba, no? Okay, Sir James, ito na po yung unit mo. So, for packing na and for shipping, just in case na meron, sana bago kunin to, bago ipack, makapag-message ka, no? Kung meron, kaya lang negative kasi nasa Itogon, walang signal dun sa Itogon, Benguet, no? Yun, para lang pero kung sakali, malay mo, baka para maipasabay, para masulit natin yung shipping, hindi tayo magdalawang shipping. Okay? Yun na natin ka-airsoft. The CC Shadow at saka yung HK M110. Ang unit natin ka-airsoft, Sir James Martin of Baguio City. Okay. Okay guys, yun lang muna. May tao, last po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.